Dito sa Unibersidad ng Pilipinas, nagpapakadalubhasa ang mga scholar ng bayan, kilala sa kanilang tapang, talino, husay, dangal at paninindigan. Ngunit tulad ng sinuman, nakararanas din sila ng pag-aalinlangan. Gusto ko mag-shift. Tapos, nag-shift ako. Parte na ng bokabularyo ng bawat estudyante sa kolehiyo ang salitang shift na tumutukoy sa pag-iiba ng kurso. Siya si April, nasa ikatlong taon sa kursong BS Business Administration dito sa UP Diliman. Bagamat gusto niya ang dating kurso, napagpasyahan niyang mag-shift out. Ang unang kong course ay BS Math. Tapos, nung second year ako, nakapag-decide ako na mag-shift ng BS BA kasi love ko naman yung math, pero ayoko ng ganun kadaming math. Saka ayoko yung feeling na every time na lang may exam, ang iniisip ko lang is either mapapasa ko ba yun or fail. Pangalawang taon na ngayon ni April sa College of Business Administration. Kabilang siya sa 150 shiftees na tinanggap ng CBA noong Mayo 2010. Pinili ko lumipat sa BSBA kasi feeling ko napaka-practical ng course. Tapos versatile siya na pwede akong mag-apply sa iba't ibang field na gusto ko like marketing and finance. Iba naman ang kwento ng kaibigan ni April na si Ludette. Habang panatag na si April sa kurso niya ngayon, naghahangad naman si Ludette na makapag-shift out mula sa kurso niyang chemical engineering. Napili ko yung Chem-Eng kasi nung high school, syempre, magaling daw sa Chem. Tapos, magaling sa math, ganyan. Tapos, syempre, ma-pride ka, high school ka, gusto mo, course mo, bigatin. So, syempre, try ko Eng, ganyan. Tapos, ayoko naman nung ibang Eng. So, try ko yung chemical. Tapos, hindi ko naman alam na yung chemical pala sa chemical engineering ay hindi naman yung chemical na iniisip ko. Nagkukuliman sa pinasukang kurso, napapanatili pa rin ni Ludette na makakuha ng magagandang marka bilang estudyante ng Chem-Eng. Noong Mayo, nagsumite ng aplikasyon si Ludette upang makalipat sa kursong Materials Engineering o kaya ay Metallurgical Engineering. Subalit dahil hindi siya pinalad na matanggap, nananatili siya ngayon sa kursong Chem-Eng. Gusto ko mag-shift sa materials na lang or met kasi mas nag-focus sila sa chemical properties ng mga materials, ganyan. Tapos sila yung nag-produce sila yung nag-iisip ng kung paano ma-improve yung materials. Ayon kay Ginoong Rustom Salvania, Guidance Counselor sa UP Office of Counseling and Guidance, pangkaraniwang nagsishift ang isang estudyante upang sundan ang kanyang hilig. From engineering to fine arts, from engineering to education. Okay lang sana pag social science or science, for example, from engineering to science, okay lang din lang. Pero from a very different field, parang, wow, this is really something. Aniya, maliban sa dikta ng magulang, maaaring nasasadlak ng isang estudyante sa kursong di naman niya gusto dahil sa scholarship. Dahil di na nila gusto, nagiging hindi maganda yung nila, yung drive in that particular course. Pero may mga pagkakataon naman, Aniya, na hindi lamang talaga alam ng estudyante kung saan siya dapat. Some are not really that aware anong course yung gusto kunin nila. And so when they, parang, sige, ito lang muna ang kunin ko. And then later, parang hindi ko gusto to. So nangyayari, they shift from one course to the other. So, kasi nga hindi nila gusto, hindi nila alam kung hindi talaga. Yung degree of giving their best is hindi maganda. Hanggat maaga, Aniya, ay dapat matugunan ang kalituhan sa kurso o karera. Kaya naman regular na nagdaraos ng intake interview para sa mga freshman ang Office of Counseling and Guidance. Pero kasi yung problema kasi pag nag-start na siya ng thinking niya, ng shifting, third year na, ang dami na kasi nag-waste na subject. Di ba may mga subject na related to other courses sa science. So basically, dapat sana, first year pa siya alam na niya. So, kaya nga may intake interview kami for us to help the student magawa ano yung dapat talaga. At matignan niya dito ba talaga o hindi. By taking some test, objective yun para makita namin aside from the counseling session. Nasa ikatlong taon na sa kolehiyo si Ludette. Pero Aniya, hindi siya titigil na sumubok hanggang tuluyang makapag-shift out. Samantala, desidido si April na magtapos sa kursong BSBA.
Third year na ako ngayon, tapos bala ko na siyang ituloy kasi gusto ko naman siya. Saka nakikita ko yung path for me dito sa course na to. Kung sakaling matanggap sa Materials o Metallurgical Engineering, magkakaroon ng isang karagdagang semestre si Ludette bago makapagtapos. Imbis na 5 taon, 5 kalahati ang pinakamaikli niyang bubunuin para sa diploma. Walang kaso kay Ludette kung magtagal pa siya sa pag-aaral. Ang mahalaga para sa kanya ay makapagtapos sa kursong talagang nais niya. Overall, magandang course ang ChemEng, lalo na sa UP Diliman. Pero hindi lang siya for me.